Revelation 3:7. Sabi niya, at sa anghel na iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal. Jesus po yun, yung banal. Niyaong totoo, Jesus lang po yun. Yung banal, saka yung totoo, Jesus yung binabanggit. Niyaong may susi ni David, yung susi authority po yun. Hindi po literal na susi yun, nagaya ng susi ni San Pedro, susugan yun, no? Pagkakala ng iba, susi ni San Pedro. Hindi po literal yun. Pag pinaliwanag ng Biblia yun, yung susi po doon ay pamamahala. Pamamahala. Ibig sabihin ng susi, authority po yun. Kaya bakit ko po binanggit yun? Para malinaw natin masabi, sino yung sinasabing banal, sino yung sinasabing niyong totoo. Pasok kayo, pasok. Yung totoo at yung susi ni David, walang sabang ko. Yung susi ni David, Jesus po yung may authority. Jesus po yung banal. Biblia po magpapaliwanag. Kaya lang hindi yun ang pag-aaralan natin, no? Ang gusto kong pag-aaralan po natin dito, yung sinabing ito Sabi niya, niyong may susi ni David, niyong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Yun. Kung sabi rito, meron daw pong pinto ang binuksan ni Jesus na hindi ba isasara ng tao. Ngayon, meron daw pong pinto ang isasara si Jesus na hindi naman na ibubukas ng tao. Ngayon, naalamin natin yun. Ano yung pinto na yun? Pero sa paliwanag ng Biblia, hindi tayo mag-invento ng mga pintuan na bubuksan natin. Ang bubuksan ng Biblia, yung pinto ang binukas ni Jesus. Alam niyo, ang isang pinto ang binuksan ni Jesus, yung pintuan ng kaligtasan. Nandun po yun sa John 10. Basahin po natin. Wala pong makapagbubukas ng sino man yan. Wala. Kaya doon sabi doon sa Biblia, kung makapansin nyo sa Revelation 3:7, wala po yung mga verse para review nyo sa inyong mga bahay. Revelation 3:7, meron daw pintuan. Ang isa dyan, nasa pintuan, marami po yan Ayan, nagkabuksan ng else po yan. Takbo lang po kayo, Ito, pintuan ng langit. Yan, meron yan. Pintuan ng impyerno. Yan, meron yan. Ano pa? Pintuan ng pagpapala. O yun. Ano pa ang pintuan binuksan ng Diyos? Yung pintuan ng pagpapala. Kaya hindi natin babanggitin niya. Kasi mahabang subject po ito. Hindi po natin mabubukan ng isang aralan o isang upuan. Kaya nga magsalipin. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala, makinig lang kayo. O hindi namin kasi pinipilit na sumama. Kundi ang layunin po ng iglesia ito ay parinig lang yung katotohanan. Ngayon, pag narinig ninyo, kayo na po magsasabi kung mali yung turo, tama. Kasi, yun. Kaya yung isang pinto ang binuksan ay ito po sa John 10. Biblia po magpapaliwanag, hindi po ako. Revelation 3:7, meron daw pintuan na binuksan na hindi isasara ng tao. Hindi may isasara ng tao. Merong pintuang sinara, hindi naman Jesus, na hindi naman mabubuksan ng tao. Ano yung pintuang binuksan na hindi masasara ng tao? Ano naman yung pintuang isasara na hindi mabubuksan ng tao? Alamin natin sa Biblia yun, ito ang nakalagay na isang pintuan sa John 10:11. Sa John 10:9. Ngayon, John 10:9. Sulat ko na yung mga verse. John 10:9. Ito po, basahin natin. Sabi niya, ako ang nagsasalita dito sa Jesus. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Yun. Anong sabi ni Jesus? Ako ang
pintuan ng kaligtasan. Ang sino mang pumasok sa akin ay maliligtas. So, ito pong talinghaga na ito ay may ibig sabihin sa spiritual na yung pintuan, kasi literal yun eh. Kaya yung pintuan isasara o ibubukas, simboliko lang po yun. No? Kasi para maintindihan natin. Kaya sa spiritual, may pintuan din mga binuksan. Isa nga doon ay yung pintuan ng kaligtasan. Yan. Ngayon, no? Binuksan na po pala yan. Bukas na yan eh. Ito ang tanong, paano binuksan? Kasi sabi ni Cristo, ako, siya yung pintuan ng kaligtasan. Wala nang pintuan pa kayong pwedeng pasukan. Pagka may taong nagsabi sa inyo na pasukan nyo ang isang iglesia para kayo maligtas, ay isang malaki kasinungalingan yun. Hindi ka totohanan. Ang linaw-linaw dito, ang pintuan na sa simbolo, no? Sa simbolo, literally, may pintuan binuksan. Sa spiritual, meron ding pintuan na binuksan. Si Jesus po ang nagsabi, ako ang pintuan. Meron pa ba ang iba? Tingnan natin, kung meron pang iba, no? Acts 4:12. Tingnan natin, sa Acts 4:12. Sabi niya, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sa bababaw na salin po ito, pakibasa, kay Kristo lamang makakatagpuan ng kaligtasan. Alam niyo po ba yung salitang lamang? Pagka marunong po tayo ng Tagalog, hindi naman doon tayo siguro mga pag sinabing lamang, meron pa bang iba? Kaya, ganito po yun. Jesus ang nagbukas doon na hindi mabubuksan ng ibang tao o hindi maisasara ng sinumang tao. Ngayon, hindi tao po ang magbubukas ng pintuan, hindi nga niya magbubukas eh. Ang magbubukas, sabi sa Revelation, si Jesus. Ngayon, ikaw magbubukas ng wala naman sa Biblia ang patungkol sa kaligtasan, mali na. Hindi po ba? Hindi po ako nagsabi no? Kasi linaw-linaw, kay Kristo lamang. Basahin ko po, no? Po. Kasi dito, pag itataas sa atin yung basa, si Kristo po ang tinutukoy dito, Acts 4:12. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat niyang ikaligtas. Wala raw pangalan na ibinigay mula sa langit sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang. Ano po yun? Kaya, pagka nagdagdag ka o nagbukas ka ng sarili mong pintuan para ka maligtas, hindi na po yung tatanggapin ng Biblia. Hindi po yun. Kasi sabi ng Bible, kay Kristo lamang ang kaligtasan. Pakibasa nga sa Tagalog po na ayun dyan parang nalinaw po yan yung hawak na, ano ba yung hawak niya? Yung nandito kanina, yung sira. Ayan. Para makita niyo po, pakibasa, Acts 4:12. Kasi kailangan po natin mapakinggan at malaman. Para hindi po, sabihin nyo, yung saling po dito ay saling. Kasi kaya iba-iba saling yan, pinababaw na po kasi yan eh. Para maintindihan natin, tapos para malaman po natin yung talagang kahulugan. Dito kasi hindi binanggit yung pangalan, dito ba? Sa kanino mang iba. Pero pag tinaas nyo yan, si Kristo po ang tinutukoy, pag tinaas nyo yung basa. Sabi niya ito para sasabihin yung lahat ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Kristong taga-Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Kaya ang bato na ipinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay at naging pangulo sa panulok at sa kanino mang iba. Yun na, sino yung tinutukoy na sa kanino mang iba walang kaligtasan. Merong pangalan namang na binigay sa silong ng langit
na ikaligtas ng tao. Pag tinasin basa, si Jesus yun eh. Kasi tinakwil nga siya ng Israel. Tinako siya, di po ba? Tinako. Kaya sabi, siya yung batong itinakwil. Hindi tinanggap. Hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Tinako. Tapos tinanggit ni Pedro kasi sa Acts 3, pinatayo niya yung lumpo. So, si Pedro, pinatayo niya, ginamit niya yung pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, tumindig ka. Kaya doon, nagulat sila, no, na gumaling yung lumpo doon sa templo, araw-araw na nandun. Ewan, hindi gumagaling yun. Pero nung duman si Pedro at si Juan, pinatindig nila. Sabi na, kaya pinaliwanag nila sa pangalan ni Jesus sa taga Nazaret. Kaya, ngayon, pintuan ng kaligtasan, sabi na ako, siya yung nagsasalita eh, ang pintuan ng kaligtasan. Paano na binuksan yun? Siya lang nagbukas yun. Walang pwedeng taong magbukas. Kasi meron ng bukas eh. Pag nagbukas ka, magiging dalawa. Di ba ba? Tapos pag nagbukas ka ng panibagong pintuan, baka naman iba sa binuksan ni Jesus. Ayun. Masama po ba yun? Ano, pag nagbukas ka ng panibagong pintuan ng hindi kay Jesus. So na yun. Kaya bawal yun. No? Asa na yun? Pakibasa nga. Asa na? Alam na rin eh. Acts 4:12. Acts 4:12. Pakibasa. Acts 4:12. Sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay wala dyan yung kay Jesus lamang. Kay Jesus lamang, sabi niya. Kaya yung salitang lamang, wala na pong iba dyan. No? Wala na. Ngayon, paano binuksan ni Jesus yan? Yun nga, pinangako siya sa krus. Inandong niya yung kanyang katawan. Ayun. Kasi paano binuksan? Kasi tanong natin, kung may bukas ng pintuan ng kaligtasan, si Cristo yung nagbukas, paano niya binuksan? Yun, sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan at dugo doon sa krus ng Calvario. Yun, di bukas na. No. Ngayon, hindi ka na pwede pagbukas ng palitan. Kaya, ano ba yung mga pintuan? Ano, hindi ako magliligtas sa inyo. Hindi yung pastor. No, hindi rin yung magulang natin. Hindi rin yung mga kapatid natin. Sabi na, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Hindi yung mga apostol, hindi yun. Si Pablo, o si Jose, si Maria. Kasi lamang eh, pag sinabing lamang, kasi pag mayroon kang ibang pinaniwalaan na nagbukas ng pintuan na hindi si Jesus, masama na po yun. Kasi bawal sa Biblia magdagdag, bawal magbawas. Yan po ang nakalagay. Pagka nagdagdag ka, parurusahan. Pagka binawasan mo yung aral, parurusahan. Pag binagdagan mo yung aral, parurusahan. Etong aral kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan. Di pag sinabing lamang, siya lang, wala nang iba. No? Bawa, may nag-invento. Yun nga, huwag kong magagalit yung ibang church. Kaya wala tayong magagawa. Kailangan parinig yung totoo. Kaya sabi ng iba, ang kaligtasan daw, gumawa ka ng mabuti. Hindi muna yun. Huwag muna yun. Kasi, pagka yung pong inuna nyo, sarili mong bukasyon. At turo ng mga ngaral na iba yun, na nagbubukas sila ng sarili nilang pintuan. Sabi nila, ano yung pintuan? Sabi niya, kay Kristo lamang. Ako ang pintuan. Nung kaligtasan. Ngayon, paano nila binubuksan? Gumagawa sila ng iba. Sabi nila, gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Alam niyo po sa Biblia, maganda yung paggawa ng mabuti, pero hindi yan ang umpisa. Parang ganito, no? Kasi pagka ganon, kawawa po yung mga masasamang tao. Parang namimili ang Diyos. Namimili. Halimbawa, paano yung mga nakapatay? Paano yung mga nasa bilangguan? Na wala silang kakayahang magbago. Ibig sabihin, gagawa sila ng mabuti, wala kang kakayahan. Kasi may kantang ganito eh, yung gusto kong
Bumait. Gawa. Totoo yun eh. Yung kanta na yun, wala naman talagang taong mabait eh. Ang Diyos lang talaga ang mabait. No? Kasi napakahirap naman yun. Sasabihin mo, ako mabait ako. Eh parang yung iba, masama, kasalanan. Eh tayo, hindi. Kasi malinaw po yung sabi ng Biblia sa Roma 3:23. Tingnan po natin. No? Kaya, bawalo talagang mag-invento ka na gagawa ka ng mabuti. Paano na yung iba? Hindi po ganun yung kawawa naman yung iba. Para ba ito mabait, di ikaw lang aligtas. Di paano yung masasamang tao? Paano sila magkakaroon ng buhay na walang gana o mapunta sa langit? Kaya, ang ginawa po ng Diyos dito, ang alam niyo po, no, ay hindi po yung paggawa ng mabuti. Ang unang hakbang po dyan ay pananampalataya. Yan po yung sinasabi. Kaya nga si Jesus na yung nagbukas eh. Kahit na masama kang tao, may mabuti kang tao, ang dapat mong unang gawin, paniwalaan si Kristo. Yun muna. Wala kang ibang pwedeng ipalit doon. Kasi kung yun ang ipapalit mo, gumagawa naman ako ng mabuti. Parang sinabi mo, hindi mo kailangan si Jesus. Bagamat hindi mo direktang binanggit. Kasi, kaya nga, sabi ng Bible, lahat nag-aasala. Lahat, walang hindi kasali. No, oo nga. Kahit sasabihin natin, palagay natin ang isang tao mabait. Maganda yun. Pero paano yung iba na hindi nila kayang bumait? Paano sila parang ganito, mangyayari ba? Parang sa literal, pupunta ba kayo sa barbero ng maiksi ang buhok? Wala naman magpupunta sa pagupitan na ang buhok niya ay maiksi. Kaya ka napupunta sa pagupitan dahil mahaba lang yung buhok. Ano ibig sabihin? Sa spiritual, hindi pwedeng magbabago ka muna, babait ka, bago ka lalapit kay Kristo, matatagalan. Matatagalan. Isang may kausap ako, sabi niya ganito, ito, saka na ako pupunta sa church pag di na ako lasinggero. Sabi ko sa kanya, habang lasinggero makaya lumapit ka. Ngayon, yung nagsasabi sa akin ng gano'n, hanggang ngayon, di pa malapit. Alam niyo, mamamatay na lang siya nang hindi na pinaniniwalaan sa Kristo. Ngayon, pag namatay siya, merong isang pintuan, yung pintuan ng impyerno, pag nagsara yun, hindi na siya makakalabas. Walang taong pwede magbukas nun eh. Alam. Kaya yung nagsasabi, kaya nga sabi ko, at iba na sabi, di ba sa inyo bawal mag-disco? Sabi ko, mag-disco ka hanggang gusto mo. Kasi ang gusto nila, tanggalin mo na lahat ng bawal eh. Bago lalapit sa Diyos eh. No? Gusto nila, tanggalin mo na lahat ng bawal. Eh, pag gano'n ang pinagawa mo sa unang hakbang, hindi naman niya kakayanin yun eh. Hindi niya kakayanin yun. Para yung mag-asawa, dahil yung asawa niya may bisyo, naglalasing, may inom. Sabi ng asawa ng babae, sweetheart, tanggalin mo na kasi ang bisyo mo para mapunta ka sa langit. Huwag ka na kasing uminom. Di filtre na eh. Tinanggal. Di sumama sa asawa, nag-church. Mga ilang linggo, balik eh. Inom na naman. Sabi ng asawa na, hindi ko kaya eh. Kasi nga, lagi sinasabi ng asawa niya, para maligtas ka, tanggalin mo yung bisyo mo. Ayun. Yung ba yung pintuan na pinabubukas? Yung ba yung pintuan binuksan? Hindi. Ang unang pintuan na binuksan, Jesus, ay kinuha niya yung kasalanan natin. Pag pinaniwalaan mo yon, napatawad ka na. Pananampalataya ang una. Huwag mong isasama yung gawa mo. Sa susunod, pwede na. Pero sa unang hakbang,
Huwag niyo pong gagawin na magbago muna bago lumapit kay Jesus kasi matatagalan. Mamamatay ka na lang nang hindi ka nakakapagbago. Ako nga ganyan, nagbabago pa ako Ugali, kaming babaguhin. Kaya hanggang ngayon, hindi ko alam kay Kristo. Ganon, pananampalataya. Una, yun yung unang hakbang. Kaya nga sabi niya kay Kristo lamang, kaya mabait ka, kaya masama ka, kailangan ay pananampalataya muna. Kasi siya nga ay nagbukas Paano ka makakapasok sa Kanya? Paano mo tatanggapin si Kristo? Pananampalataya. Paano ba yung pananampalataya? Maniwala ka kay Kristo. Ipahayag mo si Kristo Panginoon. Pananampalataya yun. Kasi kung susukatin sa gawa, paano yun na hindi na biyaya yun? Kasi sabi ng Bible, tignan nyo po, basahin ko muna yung Roma 3:23. Kaya kung magsasaliksik lang po tayo, makikita natin yung katotohanan Pati yung kasinungalingan ng mga nangangaral, makikita natin. Sabi niya Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at di nakaabot sa kalwatian ng Diyos. Kay Hudyo, kay Hintil, hindi raw nakaabot sa Hudyo, yung Israel. Yung Israel, hindi rin niya nakaabot sa kalwatian ng Diyos. Yung labas sa Israel, mga Gentiles na yun. Albawa, yung Chinese, America, Filipino, mga Gentiles yan Ang Hudyo lang naman yung Israel Magkaiba talaga yung Hintil sa Hudyo. Kay Hudyo, sabi niya, lahat nagkasala. Sino ba yung mga Hintil? Yan, yung Chinese, Filipino, America, lahat ng labas sa Hudyo, Hintil yun. Lahat nagkasala. Kahit naman ang bata minsan, hawain mo. Yung pa rin naman ang ginagawa. Hawain mo, yung pa rin naman. Paano nga, nandun sa kanya yung kasalanan. Yun yung kailangan ngayon na gawin ng Diyos na mailigtas yung tao. Kasi nga lahat nagkasala. Ngayon, ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Binigay ni Kristo. Sabi ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa mga tao. Binigay niya ang kanyang buntong na anak sa Jesus yun. Ang sino mang sumampalataya, ibinigay Kaya nga binigay, sumampalataya. Tatanggapin mo si Kristo. Naibigay na nga. Ang isa po doon sa pintuan ng kaligtasan, bukod sa pintuan ng kaligtasan, yung pintuan ng pagpapala, naibukas na po yun. Ano po yung isang pintuan ng pagpapala? Si Kristo, naibigay na. Naibigay na pala, naihandog na. Ano gagawin mo? Tanggapin mo. Yun muna, pagsampalataya, tanggapin mo. Paano mo lang, pakiramdam? Hindi nga pakiramdam. Kasi yung pakiramdam, wala pong magagawa sa salita ng Diyos. Paano mo malaman, Pastor, na kung natanggap si Kristo? Pakiramdam ko, hindi. Hindi pakiramdam. Magkaiba po yung pakiramdam sa pananampalataya. Ang pakiramdam po kasi ay base sa nakikita, sa pang-amoy, pang-dinig, pang-hipo, pang-lasa. Pero yung pananampalataya, sa puso po yun. Pagkataong loob, sa loob. Kaya, pag sinabi mong naniwala ka, may naramdaman ka o wala, naniwala ka, doon. Hindi base sa pakiramdam. Wala pong magagawa yung mata nyo sa salita ng Diyos. Pag sinabi mo, sinanggap ko si Kristo, ano mo makikita yun? Nandun nga, nakaupo sa kanan ng luklukan ng Diyos, sinasabi ng Biblia. At pinanggap ko, nandun nga, nakaupo Pananampalataya. Ang pananampalataya po, ang sabi ng Biblia, sa mga bagay na hindi nakikita, hindi mo kailangan may nakita. Kasi, di ba, gusto mo na makita Hindi nga Kasi nga, may pintuan, ang mata kasi, pag lumakad po kayo sa mata,
paano nyo makikita sa Jesus? Wala nang palataya. Ang puso, may mata rin naman. Pagbukas ng puso ng puso natin, sabi nga ng Bible, tignan nyo, Revelation 3:20. Ang pinto, ang isang bubuksan, yung pintuan ng puso. Pag tinanggap mo si Kristo, naniwala ka, kasi tignan nyo, may paanyaya, hindi naman siya papasok agad kakatok muna. Alam nyo, yung hindi kumakatok, magnanakaw yun. Di ba? Magnanakaw yun hindi kakatok Pero sa Biblia, sa ito, hindi kumakatok. Hindi sa Revelation 3:20. Ito po yung mga verse natin kanina, no? Roma 3:23, John 3:16, tapos ngayon, Revelation 3:20. Diba ito po, no? Meron tayo mga batayan. Sabi niya, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Hindi naman literal, di ba? Pero kung literal, kakatok. Ngayon tayo, saan kakatok? Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sino mang duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at sa hapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ano yung pintuan dito na binabanggit? Pintuan ng puso. Kaya ganito po, pag makinig kayo, buksan niyo yung isip nyo para magbukas yung pintuan ng puso. Hindi po ganito. Akala ng iba, Diyos ang magbubukas ang kanilang isip. Hindi. Akala ng iba, magbubukas ng kanilang puso. Diyos, hindi. Buksan niyo yung pintuan ng isip niyo sa pakikinig para pumasok sa puso at magbukas. Kasi iba akala magic. Buksan ng Diyos yung puso niya. Bukas ko ang puso mo. Hindi naman gano'n, no? Mamagikin ba ng Diyos? Sana yung matigas na puso, pinalambot na. Kasi, makikinig muna. Diba? Kinig kayo. Dahil, yung isip nyo nakatuon sa pakikinig ng salita ng Diyos di nung nakatuon ngayon yung isip nyo sa pakikinig ng salita ng Diyos, mabubukas yung puso. Kaya ito pinag-aaralan natin ngayon. Nag-aalam tayo ng katotohanan tungkol sa kaligtasan. No? Napapakinggan ng isip natin, mabubuksan yung puso. Pero yung sabihin mong, ang isip mo lumilipad, at mabubuksan ba puso? Ay ba, nakikinig ka? Paano mga pala yung sinahin ko, yung daming ko, yung ulamin ko, yung kakay. Mabubuksan ba yung isip mo nun? Ay puso mo nun? Yung isip na nakasara si Kristo din naman talaga, yung magbubukas ng pintuan ng puso. Pero hindi po bubuksan sa pamagitan ng isang klika na ganyan. Kung hindi ka rin makikinig, paano mabubuksan? Siyempre makikinig ka para mabuksan. Pupunin mo yung aral. Kaya yun. So, ano yung pinto ang kinakatok ng puso? Kaya tingnan nyo, ang Diyos saka si Jesus, hindi sila agad-agad pumapasok. May paanyaya muna, tapos may pagkatok muna. Alam niyo ang pumapasok ng bigla, yung magnanakaw sa si Satanas. Yung demonyo, di ba? Nasanib na siya. Magpapaalam ba yan? Pwede kang sumanib sa'yo. Hindi yung magpapaalam. Papasok sa katawan ka agad yan. Pero ang Diyos hindi gano'n. Jesus hindi. Sumakatok. May paanyaya nga Tignan nyo. Kaya, kung may paanyaya, ibig sabihin, isa lang ang pwede mong gawin. Yung binuksan na Jesus. Para ang pagpasok doon sa pintuan ng kaligtasan, pananampalataya. Hindi ka mo nagagawa ng mabuti. Yung unang hakbang, pananampalataya. Ngayon, nagbukas ka ng panibagong pintuan. Sabi ng Diyos, siya lang ang nagbukas. Sabi ni Kristo, wala na, ako lang.
nagbubukas ka ng sarili mo, hindi pwede, hindi tatanggapin ng Diyos yun dahil yung turo ni Kristo galing sa Diyos. Hindi naman pwedeng si Jesus yung anak, yung tuturo ng hindi galing sa Ama. Maglalaban silang mag-ama. Sabi ni Kristo, sabi na ganito ang sinasalita ko, hindi sa akin, kundi sa aking Ama. Ang ginagawa ko, nananahan sa akin, yung gawa ng Ama. O kaya, paano natin malaman ang salita ng Ama? Pakinggan mo yung salita ni Kristo dito. Paano mo malaman ang gawa ng Ama? O, tignan mo yung gawa ni Jesus. Halimbawa, si Jesus, ganito, gawa ni Jesus nagpapagaling. O, di ang Diyos nagpapagaling. Sabi naman ng iba, nagbibigay daw ng sakit. Wala naman kung makita rito nun. Sa binibigyan tayo ng Diyos ng sakit, pakasama naman Diyos yun. Kasi cancer, binigay pa doon sa tao. Yun, ayaw nila yung ganyang turo. Dahil sila. Kasi sila, gusto nila, sa Diyos galing ng sakit ako, yung gano'n wala naman ang makita sa Biblia Ganon. Ano natin malaman, yung ibig sabihin, ang punto ko, yung sinasalita ni Jesus sa kaligtasan, galing sa Diyos yun. Hindi pwedeng galing sa kanya sarili lang. Magkasundo yung dalawa. Magkasundo, hindi sila nagkokontra. Ngayon, yung mag-ama nga, hindi nagkontra Kinontra mo naman. So, paano mo kinontra? Kasi gumagawa ka ng sarili mo, kaligtasan, paraan, nagbubukas ka. Hindi pa pwede. Kaya, ano pa? Yung pintuan ng kaligtasan na binubuksan nila. Sabi nila, pagsunod daw sa 10 utos. Yun. Kaya sabi nila, kasi ako sinusunod ko 10 utos Ngayon, kung yung talaga kaligtasan, bakit sa New Testament, natupad yung hulay, bibigay sa Jesus. Sana wala na lang sa Jesus. At kung tayo naman natin gumawa ng mabuti, dapat hindi na natin kailangan sa Jesus. Kasi nga talagang kailangan natin sa Jesus. Kahit may 10 utos ka pa. Kasi alam niyo kung bakit. Ang 10 utos, hindi pwedeng maging kaligtasan. Alam niyo kung bakit. Una, sabi ng Bible, sa Israel yan binigay, hindi sa mga hintil. Sa Hudyo lang, sa Israel lang. Tignan nyo, sabi nga, sa Malakay. Kasi dapat alam natin sino yung pinag-uukulan ng utos Kasi ang utos, binigay kay Moses sa bundok ng Sinai, sa patyas na bato, sinulat, binigay para sa Israel. Ngayon, ang tanong, hindi naman tayo Israel. Hindi tayo kasali doon. Naka doon sa 10 utos, may kulang. Wala naman doon magpapautismo ka sa tubig. Wala doon. Ang nandun, yung huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, andun yun Galang mo yung kamatinan. Andun yun. Ngayon, sa Israel binibigay yun, hindi yun sa atin. Kaya nga pananampalataya, kaya nga merong subject sa Bible, law versus faith. Saan kayo dyan? Alam niyo yung law, ang ibig sabihin niyan, tatlo. Ang ibig sabihin ng law, yung Genesis hanggang Exodus, ang tawag doon, law ni Moises, Pentateuch. Kaya nga penta, 5. Ano yung 5 aklat na sinulat ni Moises? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Kung pupunta ka sa law, ang nakalagay sa law, kamatayan. Sabi niya kay Adan, sige, sabi niya, lahat ng kahoy, sa punong, lahat ng pagkain sa halamanan, nakakain nyo. Huwag lang doon sa punong kain ng pagkakilala ng mabuting masarap. Mamamatay kayo. Ano yung salitang mamamatay? Ano? Sumpayan. Kaya nga namamatay. Kaya nga may namamatay Namamatay. Kaya namamatay. Ang tao namamatay. Ngayon, sa Bible, pag sinabing namamatay, spiritual na kamatayan, ibig sabihin, nabuhay pa nga sila agad ng 930 years. Sa physical, buhay sila, pero nung kainin nila yung punong kahoy, namatay yung kanilang espiritu. Ang ibig sabihin nun, hiwalay sa Diyos. Ayan.
Sa sobrang sama ng tao, dinagdag yung 10 utos. Hindi naman para makaganap ng tao eh. Kasi kasi ang tao ganun na. Kaya nakalagay yun, parang ano lang, maalala lang sa'yo. O, sabi, galang mo, ano, amat ina. Ay, nga pala, galang. Ngayon, doon sa lumang tipan, hindi mo nasunod doon sa 10 utos, babatuhin ka ron. Kaya ang ibig sabihin ng law, Genesis hanggang Deuteronomy, law yun. Genesis hanggang Malakyas, law yun. Yung 10 utos, law rin yun. Tapos bukod doon sa 10 utos niya, palatuntunan doon. Ano? Palatuntunan nandun sa Israel. Sa isang taon, maghahandog ka ng hayop para yung kasalanan mo matakpan. Dahil yung dugo, yun ang nagtatakip ng kasalanan sa kanila. Ngayon, gusto niyo bang ganun pang gawin mo? Magandog ka ng manok, magandog ka ng ibon, magandog ka ng baka. Gusto mo pa ba yun? Ngayon, sa New Testament, may hinandog na. Sino yun? Si Kristo. Kaya nga siya yung nagbukas. Kasi dugo ni Kristo ang naglilinis ng kasalanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga hindi nagtatakip ha, hindi nagbabawas. Tama yung kanta yun, nasa Biblia yun eh. Ang kordero ng Diyos. Sino yung kordero? Jesus yun. Yung kordero noon, hayop to. Anina no, hindi tunay. Ang tunay si Jesus. Kaya sa Israel yung ginagawa. Hindi yung ginagawa sa bagong tipan. Dahil pinalitan na nga yung mga palatuntunan at yung 10 utos pinalitan. Pinalis. Ang pinalis, pag-ibig. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sabi niya, makakatupad ka ng buong kautusan. Kaya kung may pag-ibig ka, hindi ka mapatay, hindi ka magnanakaw. Pag-ibig na. Pero, ano ang punto ko? Kaya pinaliwanag ng Biblia yun. Kasi nga, yung 10 utos, hindi mo pwedeng gawin kaligtasan. Sabi mo, kasi ang kaligtasan ko, yung 10 utos hindi nga po pwede. Dahil, pagka sa 10 utos ka, tignan nyo, bagamat hindi mo sinasabing ayaw mo kay Jesus, yun yung punto. Hindi mo sinabing ayaw ko kay Jesus, pero sabi mo, sa 10 utos ka. Ayaw mo talaga kay Jesus noon. Kaya ngayon, sabi niya, wala nang ihahain pa patungkol sa kasalanan. Naihain na eh. Jesus na nga yun. Wala na. Bumalik ka na sa law. Hindi ka naligtas. Balik ka sa 10 utos eh. Hindi ka naliligtas ko. Kaya tignan niyo po, sabi, Malakas 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking ikot, na aking iniutos sa kanya sa Horeb. Bundok po yun. Para sa buong Israel, sa makatigbagay ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan. Yun. Para sa buong Israel. Labas ko sa buong Israel, hindi kanila yung 10 utos. Kasi ang linaw-linaw, para sa buong Israel. Tapos pinalitan yan, si Israel, si Jacob yan eh. Tapos pinalitan yung pangalan, naging Israel. Tapos nahati, naging Hudyo at yung isa, yung Judah. Nahati. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Hudyo, Israel, isa lang yun. Ngayon, hindi naman sa atin yung 10 utos. Ngayon, kasi nga, dumating si Kristo. Kasi, sa 10 utos, hindi ka magiging ganap doon. Ang makagaganap, kasi tignan mo, sabi, pananampalataya. Sa pananampalataya, aariin kang ganap ng Diyos. Anong ibig sabihin na aariin kang ganap ng Diyos? Kahit pagkasala ka, pag humingi ka uli ng tawad, mapatawad ka uli. Ganun sa pananampalataya. Hindi yung, baka nga nagkasala ka, ayoko nang dumalo. Kasi makasalanan din ako talo ka. Ano sabi ng Bible? Yung salitang magganap at matuloy, ang ibig sabihin niya, nawawala yung sin consciousness mo.
Hindi ka tumatayo sa Diyos ng nahihiya. Kasi nga, ang abogado mo si Kristo. Ang namamagitan. Bawa, tinanggap mo na si Kristo, no? Nanawala ka na kay Kristo. Nagkakamali pa rin tayo. Ang utos ng Bible dyan, makipag-usap ka sa Diyos. Pahayag mo, Lord, nagkasala ko, patawarin mo ko. Tanong, pinatawad ka ba? Pinatawad ka kasi ang tagapamagitan mo si Kristo. Ito ang Diyos, Jesus yung nasa kanan ng luklukan ng Diyos. Humingi ka ng tawad, sasabihin na Jesus, patawarin mo na, Ama, kasi ako naman ang napako para sa Kanya. Kaya absuelto kayo. Yun yung ginagamit ngayon. Sa Israel, hindi. Sa Israel, ang ginagamit, sa isang taon na nakalipas, sa isang taon, isang beses sa isang taon, mag-aano ka, pupunta ka doon sa Israel. Ngayon, nasa Pilipinas ka. Ano ko ngayon pupunta sa Israel? Dati nga, yung kay Jose sa si Maria, ang hinaandog, pagka mahirap, ibon. Pag mayayaman, toro, baka. Ngayon, sa Hebreo, anino nga lang yun, huwag nyo susunod yung gagawin nyo. Hebreo 10. Pakita ko sa inyo yung mga batayan, no? Hindi naman tayo nag-invento ng turo, Parang babasahin natin sa Biblia. Kaya makikita natin ang katotohanan. Hebreo 10. Ngayon, ito. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. Anino lang yung kautusan, anino. Parang ito, no? Ito, ako ang tunay, yung anino ko, hindi. Alin ang tunay? Yung anino ko, ako. Ba't sinabi dito na yung anino, yung darating, anino lang? Sabi na yung anino ng mabuting bagay na darating. Hindi may mga bagay na darating. At yun, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Hindi nga tunay yun. Yung hayop, tunay ba yun? Si Kristo tunay. Dugo ni Kristo ang inandog, hindi dugo ng hayop. Pagpapalit na si Kristo sa dugo ng hayop. Kaya nga nabubo yung dugo, tinusok dito, tinusok sa kagliran, binubo. Hindi pwedeng hindi lumabas. Lumabas. Tinusok, di ba? Nakita nyo, tinusok. Yun, yung dugo ni Kristo ang naglilinis ng kasalanan. Hindi dugo ng hayop. Hindi yung 10 utos. Tingnan nyo, sabi niya, anino lang yun Sabi niya, ito kailanman ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng hari na laging niyahandog taon-taon. Hindi nga raw nagpapasakdal sa kanila, hindi nagpapabanal. Taon-taon naalala lang nila. Tignan nyo, nga pala. Pagkahandog na pala ako. Lumipas yan. Nga pala, mag-aamag ako sa kasalanan ako. Nagpapaalala na sa kanila, hindi nagpapasakdal sa kanila yun. At sabi niya, sa ibang paraan na hindi kaya baga nagpapalikat sila ng paghahandog sapagkat ang mga nagsisamba lamang nilinis na misa-misa na sila nililinis isang beses sa taon. Lahat ng kasalanan nilang nagawa, natakpan. Parang ganito po yan, tingnan nyo. Natakpan lang, yan yung tao. No? Ito yung puso ng tao. Dahil yan yung tunay, yung puso yung pagkatao loob. Hindi puso literal, May tao dyan sa loob, dugo ng hayop lang. Ayan, nandiyan pa rin yung kasalanan. Tinatakpan lang, Meron o wala? Meron pa rin, di ba? Kay Kristo, hindi siya nagtatakit. Ngayon, paano nalinis? Pananampalataya. Pumasok ka ngayon sa pintuan ng kaligtasan. Lahat ng kasalanan ng nakaraan, hugas. Hugas lahat yun. Hindi yun takip. Ngayon, sabi niya, anino. Kasi nga, anino lang, hindi tunay na larawan. Mas maganda yung kay Kristo ngayon. Maraming magandang pangako kaysa dati. Hebreo 8:6. Tingnan natin, Hebreo, sabi niya, katapat ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibasa siya na may tagapamagitan ng isang tipang lalong magaling na lilagda sa lalong mabubuting pangako. Sino yung ministeryong may kinamtan na lalong marangal
Tapos lalong magaling at inilansa ang lalong mabuting pangako. Kasi nga noon, tignan nyo, maghahandog ka taon-taon. Eh ngayon, maghahandog ka pa ba? Hindi na, si Kristo na yung handog. Kaya, hindi mo nagagawin yung, tapos, hindi na yung 10 utos susundin mo. Ang susundin mo ay love, pag-ibig sa kapwa. Pag may pag-ibig ka, hindi ka magnanakaw, hindi ka papakay. Yun ang sabi, isang bagong utos. Diyan, Diyan 13, 34. Natin. Yan yun, kaya nga isa. Kaya hindi ko sinasabi, isa lang utos ha. Isang bagong utos. Sabi nga, yan 13. Isang bagong utos lang sa inyo ibinibigay ko. Na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo, ay mga kaibigan naman kayo sa isa't isa. Yun. Ano? Bakit gano'n? Galatia 5. Bakit pag-ibig na? Ito, sa Galatia 5:40. Biblia rin ang magsasabi. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatwid ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ilan daw ang natutupad? Oo, yung 10, matutupad mo, lumakas ka sa pag-ibig. Kesa po problema mo pa, yung mga utos, ang dami yan. Kung marami yan, isipin mo pa, ito isa lang. Isipin mo ang iyong kapwa. Kaya, tingnan nyo, pinalitan. Ibig ko sabihin, pinalitan yung 10 utos, hindi mo pwedeng gawing kaligtasan yun. Pag binuksa, kaya, di ba, minsan, meron ako kinalit. Ano kang maligtas? Kasi sinusunod ko yung 10 utos. Nagbukas na siya ng sarili niyang pinto. Eh, hindi naman yun yung pinto ang pinabubuksan. Ang una ay pananampalataya. Roma 10:9 yun eh. Kaya natin. Kaya maraming verse dyan. Hindi natin sabi niya, Roma 10:9. Ito sabi. Paano? Yun muna yung gagawin. Hindi mo naman pwedeng pahayag. Diba? Kagaya na yung mga makasalanan. Paano na iisa-isahin yung kasalanan? Dami nun. Hindi nga. Paano sabi nung iba? Confess mo ang kasalanan mo. Paano may confess yun? Ang dami nun. Mula nung edad bata ka. Ang dami nun. Hindi ganun ang pinapagawa ng Bible. Ito po ang pinagagawa. Roma 10:9. Sabi niya ito. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig sa Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya magmuli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Ipapahayag mo daw sa Jesus na Panginoon. Kasi nga bakit? Para marinig ni Satanas na hindi na siya ang ating Panginoon. Kasi ang tao po ay nasa dominated sila ng kaaway. Dominated. Ang matindi dyan, yung kapangyarihan ng kadiliman, yung nangre-rape. Yung mabait naman, tapos biglang nang rape. Ay, yung bait-bait naman yun ng rape. Kasi nga, ang naka-dominate yung kapangyarihan ng kadiliman. Kaya kailangan, meron kang Panginoon ay ko-confess. Sino yun? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ipapahayag mo. Hindi ang ipapahayag yung kasalanan. Dami nun. Diba, nung ako bata pa, palagay na natin, mula 17, ang dami kong nagawa. Maalala ko pa ba yun? Hindi mo na maalala yun. Kaya ano ibig sabihin? Pinapagawa ng Bible, ipahayag mo si Jesus na Panginoon. Yun. Yun yung paraan para makapasok sa pintuan ng kaligtasan. Tanggapin mo si Jesus, paniwalaan mo si Jesus, ipahayag mo si Jesus na Panginoon. Acceptin mo si Jesus, manubilig kay Jesus, i-confess mo si Jesus. Yun. Wala pong idadagdag doon na faith, plus work equals salvation. Sa iba, ganyan eh. Faith plus work equals salvation. Paano mo idadagdag nga yung gawa mo sa umpisa? Kung may faith na nga yun eh.
Pag ginawa mo yun, hindi mo na kaya idagdag pa yung gawa mo sa umpisa. Dahil paano ka makakalapit kung idadagdag mo yung gawa mo? Paano yung mga lasinggero at mga mamamatay tao hindi makalapit? Pagdating sa subject ng kaligtasan, huwag po natin babalik ka rin. Parang ganito, sabi ng iba, dapat bawal na kariton bago kalabaw. Saan na kayo nakakitang nauna kariton saka bago kalabaw? Siyempre, mauna, kalabaw, bago kariton. Ibig sabihin, patanggapin mo kay Kristo, huwag yung, tanggalin mo bisyo mo, huwag ka na mag-disco, huwag mo nang gawin yan. Dito rin lumalapit eh. Di ba? Lagi po, ako, alam ko yung kaligtasan, paniwala ka, tanggapin mo si Kristo. Pag lasinggero nga ako eh, kahit na lasinggero ka, takot na takot sila. Ba't ka mga born again? Bawal ang disco eh. Sabi ko sana, mag-disco ka hanggang gusto mo. Kasi akala nila, di ba tatanggal? Tanggalin mo ito, tanggalin mo yan, tanggalin. O parang lo, nagiging lo tuloy. Huwag mong gawin to, huwag mong gawin yan. Huwag magnanagaw, huwag ka. Pag ang usapan ha, naintindihan niyo po ako ha, pag-uusapan, kaligtasan, wala kang pwedeng buksan na pintuan na sa sarili mong bukas o bukas ng taong iba, gaya ng mga ngaral na iba. Diba, yun. Sabi nilang, buka ka raw mabuti. Yun ang binubuksan pintuan eh. Pangalawa, sundin mo isang pungutod. Yung iba naman, pasok ka sa iglesia ni Kristo. Ayan. Ito, huwag po kayo magagalit, no? Kaya lang, ito, ano nga, kaya nga minsan, sabi nila, bakit pinagtatalunan nila yung salita ng Diyos? Hindi pinagtatalunan. Alam na kung bakit. Pagka pinakita mo ang katotohanan, lalabas yung mali. Ngayon, pag narinig nila yun, nakikipagtalo sila. Ngayon, pag nakipagtalo sila, hindi nyo ba sasagutin? Nga kasi may church kang hawak, may tao kang binabantayan eh. Si Kristo nga yung pastor, iniingatan ng mga tupa eh. Alam nga naman dun sa tupa mo, hindi, kainin mo lahat. Bahala ka, lahat ng paniwala, kainin mo. Yung pastor, hindi na iniingatan yung mga tupa niya. Hindi, bahala kayo, kahit ano kainin nyo, pwede. Lahat naman yan tama eh. Basta pasweldohan nyo ko ha. Yun, sweldo, yung pastor, sweldo lang. Ay na ituro yung tama sa mali. Kasi nga, magagalit yung mga tao eh. Magagalit. Kaso nga, hindi ba iwasan? Bakit? Kasi siguro na, magagalit to. Inaalam natin ng katotohanan. Sa unang hakbang, may babasa ba kayong, uy, pasok ka muna sa church namin. Hindi ito ni Kristo. Ligtas ka. O ngayon, sabi naman, ba't ang dami namin? Hindi naman paramihan yun eh. Kahit na ba marami kayo, ang mali ay mali. Dito ka ganun yun. Ang mali ay mali. Kahit na marami, hindi ba siya ng... ang dami na, may mali naman kayong aral. Doon sila ngayon magagalit. Hindi, pagkatanggol din nila yun, ikukuha sila ng mga talata. Pero, ingat. Bakit? Ngayon, sila ingat. 2 Peter 3:16. Pakahulugan lang nila yun. Hindi yung interpretasyon ng Biblia para lang maitama yung kanilang turo. Gagamit din sila ng talata. Alam niyo, bawal sa Biblia yun na magpapakahulugan ka. Kasi ang pakahulugan nila ganito eh. Pakanin ninyo ang obispo na binili ng dugo ni Kristo. Pakanin ninyo ang obispo, yung kawan na binili ng dugo ni Kristo. Ng iglesia ni Kristo. Nagpakanin ninyo ang kawanan sa iglesia ni Kristo. Kasi na-effective sila. Kaya pumasok kayo sa iglesia ni Kristo. Mariligtas kayo. Pinaksakan eh. Ganun ba yung paliwanag nun? Parang ito, sabi sa John 10:9, ako ang pintuan, ang sino mang pumasok. Tapos bigla sinabi, pumasok kayo sa iglesia ni Kristo. Hindi ba pakahulugan nun? Hindi. Simboliko yun na may binuksan ng pintuan. Hindi yung pintuan ng bukas. Si Kristo, hindi sinabi doon na pumasok ka sa iglesia ni Kristo para makakilala mo si Kristo. Para mangyayari, ang iglesia, ang ibig sabihin ng iglesia kasi, mga grupo ng naniniwala kay Kristo. Diba tayo? Grupo tayo, no?
ay naniniwala tayo kay Kristo. Ang tawag sa atin, Iglesia ni Kristo. Bagamat kung pangalan natin, hindi Iglesia ni Kristo. Ngayon, ganito. Sila hindi kailangan pasukin mo, ang alam talaga, Iglesia ni Kristo. Pagka hindi Iglesia ni Kristo ang pinasok mo, hindi ka ligtas. Yun ang sinasabi, hindi ko sabi yan. Yun ang sinasabi nila. Yun. Kaya ingat kayo. Bakit? Yun yung sabi nila, hindi yung sabi ng Bible. Ang unang hakbang, ito, panganam, faith. Ano? Faith Jesus Christ. Yung Roma 10:9 kanina, Jesus tayo. Faith muna kay Jesus. Hindi ibig sabihin, ito, kagaya nito. Sabi nung ito kasi ganito bubukas sila ng pintor. Mag-miyembro kayo sa ano, ligtas kayo. Ngayon, yung mababasa pa tayong gano'n. Wala talaga. Wala akong makita dito na mag-miyembro ko. Iligtas ako. Ang kaligtasan ng tao ay unang hakbang sa paniniwala kay Jesus. Wala nang iba. Yan po yun. Kaya pag nagbukas ka ng pintuan, bawal yun Bawal yun. Yung nagbukas ka ng sarili mong pintuan, na hindi turo ng Biblia, bawal yun. Kasi paliwanag nila. Kaya nga kailangan mag-aral ng maigi. Kasi yung interpretasyon, yun yung saksak nila doon Sasabihin nila, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pintuan ng maliligtas. Napakalinaw. Binasa natin yung buong Biblia, Revelation 3:7. May pintuang binuksan sa Jesus. Ang pintuang ang binuksan ay hindi naman literal, papasok ka Hindi literal. Kung literal papasok ka sa Iglesia ni Cristo, yung ba kaligtasan? Hindi siya literal. Kasi kung may-member ka, literal yun Diba? Ang pinag-uusapan, symbolic ko lang ng binuksan. Ito ang literal, yung pinto. Pero sa spiritual, yung mga binuksan. Ngayon, kung papasok ka sa Iglesia, literal yan Tapos papasok ka sa Iglesia ni Cristo, doon mo palang tatanggapin si Cristo. Di na na pa yung tao pinasukan mo bago yung... Yan magiging gano'n Una pang pinasukan mo yung tao. Dahil ay ibig sabihin ng Iglesia, mga tao, mga naniniwala kay Cristo. Sa kanila, ganito yung turo nila dyan. Para maligtas ka daw, pumasok ka sa pangalang Iglesia ni Cristo. Yun yung kanilang turo. Yun yung panira. Ngayon, pakita naman natin, walang ganun sinabi si Jesus Walang ganun. Sabi na, sumampalataya, ipahayag, sabi na, sino mang binigay na ng Diyos yung anak, ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Hindi natin yung paninira yun, Sa iba naman, ganito nga, faith plus work, bawa, umayo ka. Maniwala ka, pashayo ka para maligtas ka raw. Yung paghayo, alam nyo, nasa kaloob ng tao yun. Kung iba, naniwala na sa Kristo, gusto niyang humayo. Pero lahat ng tao, pahuasayoin mo para maligtas. Ano yun? Ako, kaloob ko, evangelist. Lalabas talaga ako. Pastor yung kaloob ko, kaya nasa loob ako. Nagtuturo, teacher. Sa loob, baka lumalabas. Kasi may kaloob yan, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Sabi naman na iba, humayo kayo para kayo maligtas. Ang gagawin ko ba sa unang hakbang yun, humayo ka para maligtas? Hindi nga, sa unang hakbang, nanampalataya ka. Ngayon, pag nag-aaral ka na, nakita mo na yung kaloob mo sa Diyos. Ay, ang kaloob ko pala sa Diyos, maghayo. Maghayo ka. O kaya, kahit di ka naman humahayo yung kausap mo sa bahay, yung nakausap mo, siya mo si Cristo, kaniwalaan. Kaya lumabas ka. Okay, nasa kayo ka sa bus, alam ka, nakausap mo. Pero hindi na rin, lahat ng nasa bus, siran mo. Dahil mo niya, lahat ng nakasalubong mo, siran mo. Hindi naman ganun pa. Ano ibig ko sabihin? Ginagawa nilang kaligtasan yun, yung umayo tayo para tayo maligtas.
No? Bawal magbukas ng pinto ang iba. Sabi, kay Kristo lamang. Yun yung unang akbang. Ngayon, bukas na po yan. Tingnan nyo. Tapos kung mabasahin sa 2 Corinthians chapter 6. Kailan binuksan yan? Ito po yan. Ito sabi, yamang kalakip ninyong gumagawa ay pinamamanit din naman sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi nga sa panahon bukol ikay pinakinggan at sa araw ng pagliligtas ikay pinakyaluhan. Narito ngayon ang panahon bukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon na daw yung araw ng kaligtasan. Kasi bukas na eh. Ngayon, bukas na yan eh. Sabi niya ito, pintuan akong binuksan, pintuan ng kaligtasan, hindi may sasara ng sino man. Nakabukas yan ngayon. Kung nakabukas yan ngayon, anong gagawin natin? Saka na lang. Saka na lang kayo papasok. Saka na lang. Balang araw na lang kasi bata pa ako eh. Pagpatanda na lang ako, nung tumanda na eh. Hindi na makapunta sa church kasi ika-ika na eh. Ayaw pa makapunta yun. Dahil kung ang oras ko, alas 10, siya, dapat lumakas na ng alas 7 dahil makatandaan na, ganyan nilakad niya eh. Yan, sa mga dating. Hindi na. Kaya hanggat malakas kayo, pasok kayo. Ngayon na, bukas na yan eh. Oh. Ano pagpasok? Paniniwala kay Kristo. Hindi yung pumasok kayo sa church na ganito. Hindi. Ano lang palataya kay Kristo. Kaya ngayon ang panahon bukol. Bukas yan. Walang makapagsasara yan. Hindi ko pwede isara yan. Hindi pwede isara ng sino man. Bukas yan. Ngayon. Kaya ngayon, pwedeng magsara yan. Ang magsasara niya, alam mo kung sino? Tao mismo. Siya mismo. Siya mismo. Oo, ayaw na. Siya mismo nagsara eh. Oo. Ayaw na tanggapin. Ayaw na paniwala si Kristo. Sino nagsara? Siya mismo. Ayaw. Ayaw natin. Kaya walang sino man makakapagsara. Ikaw lang. Kaya may free will ka. Hindi ka ginagawa ng Diyos na robot na kaya ayaw mo. Okay. Ayaw mo. Kailangan. Hindi po ganun ang Diyos. May kanya-kanya po tayong sariling pasya. Sabi niya, nahayaan tayo ng Diyos mamili. Saan natin gusto? Ito ba ang gusto mo? Ito ba ang gusto mo? Nasa inyo. Pero, ang punto nga, sino ang magsasara? Wala. Tayo lang mismo. Yung tao mismo magsasara pag ayaw niyang pumasok. Sige, yun na nga yung araw ng narin. Kaya patuloy po ay nahiya po natin kayo makinig, no? Ng ay tanong doon